Di bale ito na, no, ikakabit na natin yung mga socket dito sa likod ng head unit. Unahin natin syempre yung mga madadali lang. Yung power socket natin nandito. Yan. Ito. So mamaya na natin yan. Ito muna. Ito yung para doon sa ating 360 camera. Itong pinaka harness na to, merong wire dito. Yan o. Itong kulay pula. Ang gawin nyo, electrical tape nyo na lang. Yan. Ni-electrical tape ko siya kasi hindi naman natin yung gagamitin. So isalpak nyo lang. Dito yan sa taas. Yan. Tapos ito, pwede nyo naman ito isalpak, pwede ring hindi. Isalpak nyo na lang para hindi mawala, pwede naman. Pero kung tingin nyo masyado nang marami yung wire dun sa likuran ng head unit nyo, edi wag nyo na ikabit. Dito lang yan. Yan. Tapos ito yung ginawa natin. Ito yung para sa dalawang USB. Ito naman yung para dito sa mga tag dito sa mga mic, dun sa mga subwoofer. Hindi naman ako gagamit ng subwoofer, so nilagyan ko na lang sila na electrical tape. Yan. So ito dito lang to sa taas. Yan. Harangan. Yan, dyan yan. Tapos kabit nyo na rin yung dalawang USB. Dito yan. Ito. Tigisa sila. Yan. Tapos ang gawin nyo, eto kasing doon sa ating 360 camera, meron tong wire extension. Yan. May front, may rear, may left and right. Ang gawin nyo, ikabit nyo na rin yung wire nyan, yung wire extension. Ito. Yan. Meron naman mga nakasulat yan kung ano sila, kagaya nito, rear. Sa likod. Yan. So, dito naman meron rin nakasulat. Ito front, right, left. So, ikabit nyo na sila. Ang gagawin nyo ngayon, pagka papunta sa right, dito pagapangin nyo papunta dito. Yan, papunta dito. Babagsak natin yan dito. Dapat dito siya lalabas. Yung papunta sa left at saka sa rear or dun sa likod, dito nyo papuntahin at magkasama sila. Tapos papabagsakin natin dito sa baba. Yung left kasi natin na side mirror, dyan natin i-access. Tapos yung papunta naman sa likod, dyan na rin natin papadaanin yan hanggang makapunta siya doon sa likod. Yung front naman, sa engine bay natin papadaanin. So tuturo ko sa inyo kung saan doon, ano. Pero pagka nalaglag kasi doon yon, pwede nyo na siya idiretso dito. Yan, para lumabas na yung sa front. Dito dapat yung sa front. So turo ko sa inyo kung saan nyo isusuot yung doon sa front extension, no, ng camera. Di bali dito tayo sa engine bay, ano. So pagpasensya nyo na medyo madumi. So doon nyo isusuot yung pinaka wire extension nung para sa front cam. Dito, yan. Ang pasok niyan sa ilalim ng steering wheel banda. Yan, so pasok ko na yung sa wire extension ng front cam ko, no. Eto na, no, naayos ko na siya, nalinis ko na din. Yan, no. Kung nakita niyo yan kanina, mas magulo pa yan. Di bale, ito yung para doon sa ating camera. Apat, yan. Tapos ito naman yung para sa ating GPS at saka yung doon sa 4G. Ito, para sa ating GPS at 4G camera. Tapos ito yung para sa radyo, antena ng radyo. Ito yung sa stock, yung nakakabit dito sa taas. Yan. Tapos ito yung para dun sa power source nung ating head unit. Ito yung para sa controller, oh. Ito yun, para sa controller. Tatlong wire lang, white, pink at saka blue. Kaso hindi ko pa alam kung saan sila itatap. So hayaan ko muna. Pero tingin ko dito yan, eh. Yan.
Pero aralin ko muna. Wala pa lang akong time kasi inuunti-unti ko lang kasi yung gawa nito. Pero ikakabit na natin to doon sa ating head unit. Yan, kabit na natin tong power source. Ito yung sa 4G antenna. Ito yung sa GPS. Dito pala madidistinguish nyo, no, kung sa GPS ba siya or sa 4G antenna. Pagka sa GPS, hindi matalas yung dito. Sa 4G, ito, parang plat na plat. Dalawa sila. Yan. Ito para sa 4G antenna, ito sa GPS. Tapos, ito yung sa likuran natin. Huwag nyo palang kalimutan ikabit ito, no? Kakabit nyo lang naman yan dito. Ayan yung para sa fan. Yan. Kabit ko na lang yan mamaya. Ito yung sa radyo, antena ng radyo. Ito yung sa GPS, ito yung sa 4G. Tapos dito yung sa power source. Yan, so kabit ko na muna, no? Tapos check natin kung gagana na siya ng maayos. Ito na, na-assemble na natin. Unahan ko na kayo, no? Di bali wala pa to nung 360 camera. Although meron na tayo ng mga wire na nakaabang, yung wire extension nakaabang na kagaya dito. Ito yung dun sa pang right na side mirror, yan. Diyan natin yan ilalagay. Tapos yung pang left at saka yung rear, tinago ko muna doon. Tapos yung pang front naman nandun sa loob ng hood. Yan. Kasi hindi pa naman natin nakakabit yung camera. Yan. Di bali, ang function nito, almost all na. Ang wala na lang, itong steering, pati yung 360 camera. Uy. Nagpakita lang ng sasakyan niya pero wala pa talaga yan. Saka hindi naman na yan yung sasakyan ko. Yan. Patayin natin yung aircon para medyo tahimik. Yung radyo, play natin. Yan, mute muna natin. Makaka-copyright tayo. Ganda ng tunog niya talaga. Pero functioning na yan. Update ko kayo, no, pagka nahanap ko na yung wire para doon sa ating steering wheel control. Yan. So far ito na muna yung ating installation. Di bali working na rin yung GPS niyan. Wala lang akong load. Ito yung pinaka ano natin, no. Yan. Ito. Dito ko na yan sa glove box ilalagay yan. Yan. Papasok ko yan dito sa may glove box. Ito yung para sa SIM card, ito yung parang sa USB. Dalawang USB port niya. I think yung isa para pagka mag-i-stored kayo ng mga music, kung gusto niyo i-play, lalagay niyo doon. Yung isang USB port naman para storage naman siya ng 360 camera natin. So, good as dashcam kasi yung 360 camera natin, no. Think ko yung isa para doon siya mag-i-stored. Yung isa naman para babasahin niya lang. Kasi mismo dito sa head unit natin, wala naman ako makitang SD card slot na doon natin ilalagay at doon magsisave yung pinaka 360 camera natin. Unlike dito sa ating dashcam, yan, meron yan dito sa side. Yan, ito. Yan, no. Dito niya sinisave. Pero dito kasi, wala akong makitang slot para sa memory card. Para doon niya isisave yung pinaka na kukuha na niyang video. Kaya I think dito, isa dito sa USB port na to, yung magsisave siya ng video ng 360, tapos yung isa naman babasahin niya lang kung gusto niyo mag-play ng music. Ito naman para sa SIM card. So ito na muna yung video natin ngayon, tapusin na muna natin to, no. Hopefully makatulong. So ingat kayong lahat, ride safe.